Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bindoy. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Pakalat-kalat sa lansangan, namumulot ng kung ano-ano, at minsang nakikitang natutulog sa ilalim ng puno. Ito ang pangkaraniwang buhay ng isang lalaki na nagngangalang Yayang. Inakala ng lahat na nasisiraan nito ng ulo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, malalim na kwento ang nakatago rito. Madalas makita ni Bindoy itong si Yayang dahil malapit sa kanilang tahanan ng puno kung saan palaging nakaupo ang lalaki. Inaabutan niya ito ng pagkain. Itinataon niyang tulog ito para hindi siya mapansin. Dahil sa oras na makita ni Yayang, itinatapon niya ito o hindi kaya naman nagagalit. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Yayang. Nakita na lang nila ito isang araw na naglalakad na walang saplot. Puro pasa at putik ang katawan. Binigyan lang ito ng damit para takpan ang katawan. Nung una, kinakalinga pa ito ng mga tao. Ngunit kalaunan ay nagsawa na rin sa pagtulong dahil hindi tinatanggap ni Yayang ang pagkaing binibigay sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagiging taong grasa, nakakapagtakang matipuno ang katawan nito at tila hindi pa nakakaranas ng gutom. Kahit madungis ang katawan ni Yayang, makikita ang kagandahang lalaki. Dahil dito, inobserba ni Bindoy si Yayang sa pag-asang makukuha nito ang loob ng lalaki. Ngunit sa hindi malamang dahilan, sadyang mailap sa mga tao itong si Yayang. Ngunit isang araw tuluyang nagtagumpay si Bindoy. Habang naglalakad ang binata pauwi, nakita nito na pinagkakaguluhan ng mga kabataan si Yayang. Binabato ng kung ano-ano habang kumakain sa ilalim ng puno. Dali-daling nilapitan ng binata ang mga kabataan para awatin. Kaso nga lang sa halip na tumigil, siya ang pinagbalingan ng mga ito. Kahit papano, marunong makipaglaban itong si Bindoy. Sa katunayan, naging kampiyon pa ito sa larong sikaran sa kanilang paaralan. Kaya hindi umubra ang mga kabataan. Nagulpi niya ang lahat ng mga ito. At dahil hindi matalo si Bindoy, nagsipagtakbuhan ang mga ito. Mga loko kayo. Pinagdidiskitaan niyo yung mga walang laban. Yayang, ayos ka lang ba? Tanong ni Bindoy. Hindi man nagsasalita ay tumango ito bilang pagtugon. Matapos tumayo ay naglakad palayo. Bitbit ang kanyang mga pinulot na bote at kung ano pang mga basura. Pagtingin ni Bindoy sa inupuan nito, nakita niyang may naiwang maliit na itim na supot. Dinampot ito ng binata at aksidenteng nabuksan. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang mga butil ng ginto ang laman ng supot. Hindi mo dapat pinakikialamanan yung mga bagay na hindi sayo, wika ni Yayang. Sabay hablot ng maliit na supot. Nagulat ang binata nang marinig sa kauna-unahang pagkakataon ang boses nito. Nagsasalita ka naman pala eh. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya eh. Sige na, mauna na ako. Salamat. Napahinto si Bindoy. Nilingon si Yayang. Hindi ito umalis. Sa halip ay muling naupo sa pwesto. Walang anuman. Teka, may mga sugat ka. Sandali lang kukuha ako ng panglanggas. Hayaan mo na yung mga sugat ko. Mas maigi kung pagkain na lang yung dadalin mo. Napangiti si Bindoy. Dahil sa wakas nagbunga na ang pagsisikap na makausap ang taong grasa. Pagpasok nito sa tahanan, tumuloy si Bindoy sa kusina para kumuha ng makakain. Napansin ito ng ama kaya kaagad siyang tinanong.
Anong gagawin mo sa napakaraming pagkain? Parang gutom na gutom ka yata. Opo, tay. Nagutom nga ako pero hindi lang naman ako yung kakain nito, tay. Pati si Yayang. Si Yayang? Hindi ka pa rin ba nagsasawa? Kakabigay ng pagkain sa taong grasa na yan. Hindi naman niya tinatanggap, ni hindi ka nga niya kinakausap. Yun na nga, tay, pero kanina lang. Kinausap niya ako. Humingi pa nga siya ng pagkain eh. Kaya dadaling ko sa kanya tong mga nakuha ko. Ay nako, bahala ka na nga o siya. Dalin mo na yan dun. Bugbong kakalimutang ibalik yung mga plato ha. Hanapin niya ng nanay mo. Opo tay, ako na pong bahala dito. Maraming salamat. Matapos makipag-usap sama, bumalik sa labas ang binata. Nakita nito si Yayang na nakasandal sa puno habang pinagmamasdan ang itim na supot. Nang makita nitong paparating si Bindoy, dali-dali niya itong sinuksok sa bulsa. O ito na yung hinihingi mong pagkain. Sandali lang ah, kukuha ako ng tubig. Wika ni Bindoy. Ngunit inawat ito ni Yayang, sabay pakita ng hawak niyang lumang lalagyan ng tubig. Awag na, meron ako dito. Walang problema sa akin. Kumain ka na, masarap yan. Alam ko, paborito ko nga to eh. Talaga? Akala ko hindi mo kinakain yung mga nilalagay ko dito. Sino naman sa palagay mo yung kakain nun? Kung sa bagay, oo nga no. Sige na, ubusin mo na yan. Oo na, ito na nga eh. Gutom na ako, salita ka na salita eh. Pinagmasdan ni Bindoy si Yayang na kumain. Matapos ay uminom ito ng tubig. Huminga ng malalim. Iniabot ang plato sa binata at nagpasalamat. Maraming salamat sa pagkain. Eto mga plato. Walang anuman. Akala ko nga hindi ka talaga marunong magsalita eh. Kaya hindi ka nakikipag-usap sa mga tao. Pero mali pala ako. Hindi ako basta-basta nakikipag-usap sa mga hindi ko kakilala. Bakit ka nakikipag-usap ngayon sa akin? Tinulungan mo ako eh. At siguro, tama lang din na ibalik ko yung kabutiang loob na pinakita mo sa akin. Wala yun. Kung hindi mo naman mamasamain, pwede ko bang malaman kung saan ka nang galing? Ang tagal mo na dito sa amin. Ni isa sa mga kababaryo ko, walang nakakaalam kung sino o saan ka nagmula. Tama na siguro na nakilala niyo ako bilang Yayang. Kung saan man ako nang galing, hindi na mahalaga. Sige na, mauna na ako. Salamat ulit sa binigay mong pagkain ha, at sa pagtulong mo sa akin kanina. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos ay umalis na si Yayang. Inakala ni Bindoy na ito na ang huli nilang pag-uusap. Ngunit ilang araw ang nakalipas. Muling nagkita ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, si Bindoy naman ang nalagay sa alanganing sitwasyon. Nagkayayaan sila ng mga kaibigan na dumalo sa fiesta sa kabilang barangay. Tanghaling tapat na mga oras na yon, kaya naman napakaraming tao. Habang kumukuha ng pagkain ng binata, aksidenteng natabig ang lalagyan ng ulam, natapon sa damit ng bisitang nasa tabi niya. Humingi ng pasensya ang binata. Hindi naman nagsalita ang lalaki. Inakala nito na wala yon para sa kanya. Kaso nga lang pagsapit ng hapon, nagpaalam na ang magkakaibigan na uuwi na. Habang nasa daan, hinarang ng 5 kalalakian sina Bindoy at sa sobrang takot nagtakbuhan ang mga kaibigan nito. Malaki ang katawan ng mga taong humarang sa kanila, kasama ang binata na natapunan niya ng sabaw ng ulam. Teo, siya po ay nagtapon ng ulam sa akin kanina oh. Napahiya ako eh. Wika ng matabang binata. Halos kasing edad lang ito ni Bindoy. At dahil maraming kasama, pinili ng binata na umiwas sa gulo. Muli siyang humingi ng paumanhin. Kaso nga lang hindi ito tinanggap. Naku, pasensya ka na talaga kanina. Hindi ko talaga sinasadyang matapon yung ulam sa damit mo eh. Anong hindi sinasadya? Ang sabihin mo talagang tinapon mo yun.
Dahil narangan kita. Hindi totoo yan ha. Hindi lang talaga kita nakita. Pasensya ka na. Biglang hinila ng isa sa mga kasama ni Baldo ang damit ng binata. Sa pagkakataong iyon, alam nito na maaari siyang mapahamak kapag hindi lumaban. Hinawakan ni Bindoy ang kamay ng lalaki at pilit na inalis. Ayoko sana ng gulo eh. Pero kung ito ang gusto nyo, wala na akong magagawa pa. Wika ng binata, sabay pihit sa pulso ng lalaking nakahawak sa kanya. Sa sobrang lakas ng pagkakapihit ay napalo dito. Ginamit naman ni Bindoy ang gilid ng kanyang palad upang tagain sa leeg ang kalaban, dahilan para mawalan ito ng malay. Sinugod siya ng mga kasama nito para pagtulungan. Laking gulat niya nang tumigil ang pagtama ng suntok sa kanyang katawan. Nang mag-angat ng ulo si Bindoy, nakita niya si Yayang na hawak sa leeg ang isa sa mga kalalakian habang ang isang kamay nakaunat sa tatlo pa. Sa hindi malamang dahilan tila ginapos ang mga ito at hindi makaalis sa kinakatayuan. Meron ka ng pagkakataon na tumakbo eh. Bakit hindi ka pa umalis? Yan tuloy, puro bukol yung mukha mo. Wika ni Yayang, sabay hagis sa lalaking hawak nito sa malayo. Tumayo ang isa sa kanila. Muling sinugod ang binata. Nahawakan naman ni Yayang ang buhok nito at hinila pabalik. Talagang sakit ng katawan ng hanap nyo, ano? Pwes, yan ang ibibigay ko sa inyo. Pinag-umpog ni Yayang ang dalawang kalalakian habang ang isa naman ay pinagsusuntok. Nawalan ito ng malay. Nakatulala lang sa sulok si Baldo. Hindi nito inasahang sasaklolo ang isang taong grasa. Tama na yan, Yayang, tara na. Umalis na tayo dito. Dali-daling tumakbo ang dalawa hanggang sa makarating sila sa lugar kung saan wala na masyadong tao. Ano ba kasing nasa isip mo? Nilabanan mo yung 5 kalalakihan. Alam mo naman na hindi mo sila kakayanin ah. Wala na akong pagpipilian. Kapag hindi ako lumaban, malamang bugbog sarado na ako sa kanila. Mabuti na lang napadaan ako dito. Kung hindi, baka kung ano na yung nangyari sa'yo eh. Oo nga eh, salamat ah. Teka, hindi ba kabilang barangay na to? Ano pang ginagawa mo dito? Wala. Namumulot ako ng kalakal. Kaya nakakarating ako kung saan-saan. Yun lang yun. Sigurado ka? Bakit? Meron pa bang ibang dahilan para mapunta ako dito? Wala nga. Oh shit, ba yan? Umuwi na nga tayo. Mabuti pa nga, baka sundan tayo ng mga yun eh. Dali-daling umuwi sa kanilang baryo ang dalawa. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan. Pinakilala ni Bindoy si Yayang sa ama. Nung una hindi ito masyadong nagsasalita. Ngunit kalaunan, nagkwento na ito ng tungkol sa sarili. Ayon sa kanya, nagmula ito sa kabilang probinsya. Piniling magpakalayo-layo dahil sa isang masakit na kaganapan. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako palaboy eh. Isa akong manggagamot sa probinsyang pinagmulan ko. Manggagamot? Eh bakit ka naman naging palaboy? Dahil sa isang pasyente na tinulungan ko. Pinaliwanag ng binata ang nangyari. 5 taon ang nakakaraan. Nang mga sandaling ito, baguhan pa lang sa larangan ng panggagamot si Yayang, isang babae ang lumapit sa kanya upang humingi ng tulong. Ayon sa pasyente, pilit siyang kinukuha ng isang engkanto. Tinanggap niya ang pasyente, kaso nga lang lingid sa kalaman ng binata. Ito ang simula ng malaking pagbabago sa buhay niya. Pakiusap, tulungan mo ko. Ayokong sumama sa kanya. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Akong bahala sa'yo. Sinimulan ni Yayang ang panggagamot. Hinuli nito ang engkanto. Pinapasok sa katawan ng pasyente. Alam kong nandyan ka.
Makipag-usap ka sa akin kung ayaw mong masaktan. Wika ni Yayang. Nakapikit ang mga mata ng pasyente habang nakahiga ito sa mahabang upuan. Ilang beses pang inulit ng binata ang sinabi bago ito tuluyang sumagot sa kanya. Sinong lapastangan ang nagkulong sa akin sa katawang ito? Magpasalamat ka na lang at hindi kita tinuluyan. Ngayon kung gusto mo pang mabuhay, sagutin mo ang mga tanong ko. At sa palagay mo, sino ka para makipag-usap sa akin ng ganyan? Sa palagay ko isa kang baguhang albularyo, kaya hindi mo ko kilala. Hindi na mahalaga kung ano ako. Sagutin mo ang katanungan ko. Ano ang kailangan mo sa babaeng ito? Gusto ko siya. At kahit anong gawin mo, dadalhin ko ang kaluluwa ng babaeng ito sa aking kaharian. At sisiguraduhin ko rin sa'yo na hindi ka makakaalis sa katawan nito ng buhay kapag hindi mo sinagot ang katanungan ko. Sinagot ko na ang mga tanong mo. Gusto ko ang babaeng ito. Ngayon ako ang magtatanong sa'yo. Anong gagawin mo para pigilan ako? Biglang napaisip ang binata dahil ang katotohanan. Sinimulan niya ang gamutan ng hindi nakakapaghanda. Tumawa ng malakas ang sanib nang hindi nakapagsalita si Yayang. Nagsayang ka lang ng oras. Wala ding nangyari. Ngayon sa ayaw at sa gusto mo, dadalin ko ang kaluluwa ng dalagang ito sa aking kaharian. At dahil sa ginawa mong pagpapapasok sa akin sa katawang ito, mas naging madali ang pagsasakatuparan ng mga binabalak ko. Wika ng engkanto. Nang mga sandaling iyon, hawak na nito ang kaluluwa ng babae. Sinubukan ni Yayang nakalasin ang mga dasal na inilagay at palabasin ng nilalang sa katawan ng pasyente. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Nawalan ng malay ang dalaga at nang gisingin ito ni Yayang, hindi na ito bumalik sa ulirat. Sinisisi ng mga magulang ng pasyente ang binata dahil sa pagkakamatay ng kanilang anak. Simula ng araw na yun, hindi na uminto si Yayang sa paghahanap sa engkantong kumuha ng kaluluwa ng kanyang pasyente. Lahat ng engkantong nakakaengkwentro ay pinapatay ng binata, maging ang mga mabubuting nilalang na walang ginagawa ay nadadamay. Hanggang sa masumpungan nito ang isang malakas na elemento. Bagaman nasira ang reputasyon bilang manggagamot, marami pa rin ang nagpapatingin sa binata. Isa na dito, ang matanda na nagmamay-ari ng malawak na lupain sa kanilang probinsya. Lumapit ito sa kanya sa kadahilanang ginagambala ng isang engkanto ang kanilang lugar. Namatay ang mga alagang hayop. Nagkakasakit ang mga tauhan. Pinakiusapan nito si Yayang na palayasin sa lugar ang nilalang. Handa kong magbayad ng malaking halaga. Mapalayas mo lang ang mga nilalang na nanggagambala sa lupa ko. Marami na siyang naperwisyo. At kung magtatagal pa, baka wala nang magtrabaho sa pataniman ko. Wika ni Mang Dante. Ipinaliwanag nito ang sitwasyon sa kanyang lupain. Hindi naman tumanggi ang binata. Kung engkanto po ang problema nyo, tama po kayo ng taong nilapitan. Ako na po ang bahala sa kanila. Tugon ni Yayang. Matapos ang pag-uusap, nagtungo si Yayang sa taniman ng matanda. Pagdating pa lang sa bungad, ramdam na kagad ng binata ang malakas sa presensya ng nilalang na itinutulak siya palayo. Parang alam nila na pupunta ako. Ramdam ko ang kanilang presensya mula dito.
Ang totoo niyan, hindi lang ikaw ang manggagamot na nagpunta dito. 3 na ang nauna sa'yo. Bigo silang palayasin ang nilalang na naninirahan dito sa punog ito. Wika ni Mang Dante habang nakatayo sa paanan ng malaking puno ng akasya. Isa lang ang solusyon ko sa problemang ito, Manong. Kailangan nating sirain ang kanilang tirahan nang sa ganun wala na silang balikan. Sinubukan na din ng mga nauna sa'yo na gawin ang sinabi mo, pero nabigo sila. Yung huli kamuntikan pang mamatay, sana lang magawan mo ng paraan. Hirap na kami dito. Huwag po kayo mag-alala. Ako nang bahala, Manong. Kumuha ng asin at apog ang binata. Isinaboy paikot sa malaking puno. Nang sa ganun, kung sakali mang may maiwang nilalang sa loob, hindi na ito makakalis pa. At kung may mga nasa labas, hindi na rin magagawang pumasok. Matapos magsaboy ng apog at asin, sinilaban nito ang paligid ng puno hanggang sa tuluyang matupok. Narinig ng binata ang malalakas sa sigaw mula sa paligid at iyak ng sanggol na tila nagmumula sa loob ng puno. Ano? Patigas ka? Ngayon tignan natin kung hanggang saan. Wala ka nang babalikan at sigurado ko patay na rin ang mga kasama mo sa punong to. Wika ng binata habang patuloy na binubuhusan ng gas ang paligid ng puno. Ilang sandali pa, tuluyang humupa ang apoy. Nakampante si Yayang na tuluyan ng umalis ang mga engkanto sa lugar. Kaya naman nagpaalam na ito na uuwi na. At gaya ng ipinangako ng matanda, binigyan niya ito ng maliit na itim na supot na puno ng ginto bilang kabayaran. Pasensya ka na at wala akong maiaabot sa'yo. Pero ang laman ng supot na yan ay sapat para bumili ng lupaing doble ang laki kaysa sa lupain ko. Hindi naman kailangan na bayaran niyo ako eh. Pero maraming salamat. Gagamitin ko ang halaga ng ginto para makabili ng sariling lupa. Muli maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapapalayas ang mga nilalang na yon sa lugar na ito. Mag-isang umuwi si Yayang habang dala ang supot ng ginto. At sa kalagitnaan ng paglalakad, may nakasalubong siya na isang matanda. Magandang gabi, Otoy. Maaari ba kong sumabay sa'yo pa uwi? Wala akong dalang sulo. Walang problema, Manong. Saan po ba kayo uwi? Diyan lang sa bungad ng baryo. Huwag kang mag-alala. Medyo malapit na dito ang bahay ko. Wala pong kaso yun. Ano po palang ginagawa niyo sa gitna ng daan? Malalim na ang gabi ah. Inaabangan ko lang ang tao na may lakas ng loob na sumunog ng tahanan ko. Biglang natigilan si Yayang. Napatingin sa matanda. Nang mga sandaling iyon ay nasa likod niya ito. Anong ibig mong sabihin, Tatang? Sinong tao yung hinahanap niyo? Hindi pa ba halata? Ikaw ang tinutukoy ko, Tampalasan. Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Pinatay mo hindi lang ang pamilya ko, kung hindi ang buong angkan ng mga engkantong naninirahan sa punong yan. Wika ng matanda. Biglang nagtaka si Yayang dahil hindi naman mukhang kakaiba ang matanda. Nagbibiro ka yata, Manong eh. Anong sinasabi mo? Halika na. Malalim na yung gabi, Manong. Tama na yung ganyan. Wika ni Yayang. Ngunit hindi umalis sa kinakatayuan ng matanda. Makinig kang mabuti. Hindi ako nagbibiro. At bilang kaparusahan sa ginawa mo, mawawala ka sa katinuan. Makakalimutan mo ang lahat ng alaala simula nang magkamalay ka. Maging ang mga mahal mo sa buhay. Magbabalik lang ito ng kusa
Kung makakagawa ka ng kabutihan, nakatumbas ng buhay ng 100 engkanto, hindi ka rin mamamatay hanggat hindi mo natatapos ang gawain. Ito ang sumpang kapalit ng isang supot ng gintong hawak mo. Matapos itong sabihin ng matanda, bigla itong nawala. Kasabay ng maitim na usok mula sa sulo ni Yayang. Sa isip nito, maaaring namamalikmata dahil sa pagod. Ano ba naman yan? Pati isipan ko pinaglalaroan na ako Makauwi na nga lang. Ayos. Sino ba namang aayaw kung ganito yung ibabayad, ginto? Totoo ngang ubod ng yaman ng danting yun. Nang mga sumunod na araw, pinakiramdaman ng binata ang sarili. Wala namang kakaibang nangyari, kaya hindi na nito naisip ang sinabi ng matanda. Kaso nga lang ng mga sumunod na araw, nagulat si Yayang dahil pagkagising niya, hindi na maalala ang nangyari nung mga nakaraan. Nagtataka ito kung bakit maraming tao ang nagpupunta sa kanya para magpagamot. Itinataboy niya ang mga ito, dahilan para magalit sa kanya ang marami at isiping nasisiraan siya ng bait. Unti-unting nawala ang alaala ng binata hanggang sa makalimutan nito maging ang sariling pangalan. Simula ng araw na yon nagpagala-gala si Yayang sa paligid na tila hinahanap kung ano ang nawawala sa kanya hanggang sa makarating ito sa lugar nila Bindoy. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa paglipas ng mga taon, hindi ko na malaya na nakakagawa na ako ng kabutihan kaya ito kahit papano, unti-unti nang bumabalik yung mga alaala ko. Pero may ilang bagay pa akong hindi maalala, gaya ng totoo kong pangalan. Alam mo naman kung anong gagawin, di ba? Bakit hindi mo ipagpatuloy? Ang sabi mo isa kang albularyo, di manggamot ka uli. Sa kasamaang palad, nakalimutan ko na yung pamamaraan kung paano manggamot Kasi kung bumalik sa akin ang mga alaalang yun, siguro hindi nyo na ako makikita sa lugar na to. Wika ni Yayang. Sumabat sa usapan si Mang Pido. Hindi mo ba naisip na baka merong dahilan kung bakit hindi bumabalik ang mga alaala mo? Siguro gusto na may kapal na hindi ka na bumalik sa dati mong gawain. Maraming paraan para gumawa ng kabutihan. Hindi lang sa panggagamot. Kung gusto mo, tutulungan kita. Yan nga din po yung gusto kong gawin, Manong. Alam nyo, sa totoo lang nagsisisi ako Dahil hindi ko kayo kinausap noon pa. Kahit tinutulungan nyo ako nitong si Bindoy. Hindi ko lang lubos sa maunawaan na siya pala yung gagawing daan ng Panginoon para maituwid ko yung sarili ko. Kung ganon, sumama ka sa akin. Ako nang bahala sa'yo. Pero bago yan, linisin mo muna yung katawan mo. Bindoy, sama mo nga yung taong yan sa barberya. Matapos ang pag-uusap, lumakad ang dalawa papunta sa bayan upang mamili ng mga damit at ipaayos ang buhok ni Yayang. Matapos ay umuwi ang mga ito. Kinabukasan isinama ni Mang Pido ang dalawang binata sa isang lugar kung saan dinadala ang mga matatanda na wala nang nag-aalaga. Dito ako nagtatrabaho, Yayang. Bakit hindi mo subukan makipag-usap sa mga matatandang yan? Malay mo, makatulong sila sa'yo. Wika ni Mang Pido. Akmang aalis na sana ito nang biglang pigilan ni Bindoy. Pero teka tay, sandali lang po. Paano naman makakatulong kay Yayang yung pakikipag-usap sa mga matatanda? Magandang katanungan. Sige na, Yayang, makipag-usap ka na. Nang masagot ko na yung tanong nitong si Bindoy. Napakamot ng ulo si Yayang. Marahang naglakad papunta sa mga matatanda na nakaupo sa sulok habang nakatingin sa malayo. Kinausap niya ang mga ito at habang nagtatagal, unti-unting napapagtanto ni Bindoy ang ibig sabihin ng ama. May talento si Yayang na magpasaya ng tao.
Sa pamamagitan lamang ng simpleng pakikipag-usap, hindi nito namamalayang nakakagawa na siya ng kabutihan. Simula ng araw na yun, pabalik-balik na si Yayang sa lugar hanggang sa tuluyang bumalik ang alaala nito. Laking pasasalamat ng binata kay Mang Pido at Bindoy. Kung hindi dahil sa tulong nila, hindi niya magagawang baguhin ng pagkatao. Muling bumalik sa panggagamot ang binata, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nito kinalaban ang mga engkanto. Naging mas maingat na din siya sa pakikitungo sa iba pang elemento. Hindi na rin ito bumalik sa kanyang probinsya. Pinili niyang manirahan malapit sa bahay nila Bindoy gamit ang halaga ng ginto. Binili ang lupang nasa tabi at doon nagsimulang magpundar ng sariling ari-arian. Malaking aral para kay Bindoy ang nangyari sa buhay ni Yayang at laking pasasalamat nito dahil naging kaibigan niya ang isang taong merong malawak na karanasan pagdating sa buhay at sa lihim na karunungan. Hindi nakala ni Bindoy na ang dating taong grasa na pagala-gala sa kanilang baryo, isa palang mahusay at ginagalang na manggagamot. Para kay Bindoy, ang kwento ng buhay ni Yayang ay patunay na maaari nating ituwid ang anumang nagawang pagkakamali sa ibang paraan. Ang kailangan lang, matutunang kilalanin ang mga pagkakamali. Itama ito sa mabuting paraan. Ang susunod na kwento ay tungkol sa Antengeros del Negros. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pau. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Ang kasaysayang inyong matutunghayan mula sa isang taong pamilyar na sa inyong lahat. Ito ay isa sa maraming kwento ng grupo ng Antengeros del Negros. Nang mga panong ito, nasa kasagsagan ng pangangalap ng mutya at sangkap ang grupo ni Pau. Palagi itong nagpupunta sa mga lugar kung saan malakas ang konsentrasyon ng mga elemento. At bilang Antengero, mataas ang karanasan ng binata sa mga ganitong larangan. Ang palagi niyang kasama, ang kaibigang si June. Sa halos lahat ng pinupuntahan nilang lugar, hindi may iwasan na magkaroon ng engkwentro sa masamang elemento o hindi naman kaya sa mga taong malaki ang inggit sa katawan. Bilang isang taong malawak ang pag-unawa sa mga bagay, hindi na lang ito pinapansin ni Pau. Ngunit isang kaganapan ang talagang sumubok sa kanyang pasensya. Kalaunan, napilitan pa itong gamitin ang kanyang pinakatatago-tagong tangan. Ito ay nang minsan silang mangalap ng mutya sa lugar ng kaibigan ni Yani. Isang hapon, bago ang lakad, nagtipon ng tatlo sa kapihan ng isa sa mga kakilala nila sa Kalye Agimat. Uy para, balita ako may lakad na naman kayo ah. Saan ba kayo roronda? Wika ni Art. Doon lang kina Yani. Matagal na naming binabalak na magpunta doon eh. Hindi lang natutuloy kasi sobrang abala kami sa trabaho. Buti nga pinayagan si Yani na magbakasyon eh. Tugon ni Pau. Sa wakas, matutuloy na din. Ano Art? Hindi ka ba sasama sa amin? Tanong ni June. Alam mo naman na walang tatao sa kapihan pare. Kaya sa susunod na lang. Tugon ni Art. Bahala ka nga dyan, ikaw din. Baka hindi na kami makabalik dun ha. Wika ni Yani. Ayan ka na naman Yani. Marami pa yan par. Sigurado yan. O siya paano? Kita na lang tayo sa terminal bukas ha. O sige, maaga na lang akong alis sa amin para hindi tayo tangaliin sa biyahe. Matapos ang pag-uusap,
Nagpaalam na ang mga ito kay Art. Bagaman gustong sumama sa grupo, wala itong magawa dahil walang maiiwan sa kanyang negosyo. Kinabukasan madaling araw pa lamang, nagpunta na si Pao at Yani sa terminal ng bus. Doon na nila inantay si Jun dahil malayo pa ang panggagalingan nito. Ngunit gaya ng sinabi, maagang nakarating ang binata kaya kagad silang nakalis. Buti, maaga kang umalis, Jun. Oo nga eh. Doon kasi natulog yung kapatid ko sa bahay. Kaya kampante ako may maiiwan sa mga bata. Ilang araw din tayong mawawala pare ah. Pero siguradong masusulit natin ang lakad na to. Aba syempre naman, ang tagal ko na kayong niyayaya eh. Buti naman ngayon natuloy na. Pag-uusap ng tatlo habang sakay ng bus. Mahigit 1 oras ang biyahe papunta sa lugar ni Yani. Medyo liblib na ito at halos paanan na ng bundok na sakop ng Bulkang Kanlaon. Malawak na katubuhan ang nakapaligid at may maliliit na bahagi ng gubat. Pagbaba sa mismong bayan nila Yani, sumakay ng habal-habal ang mga ito. Papunta naman sa baryo ng binata. Pagkarating doon, pinababa sila ng nagmamaneho dahil hindi na kayang akyatin ng motor ang matarik na daanan. Nako, Mukhang maglalakad tayo paakyat ah. ay nako. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Pero tara, nandito na tayo eh. Umulan kasi kahapon kaya madulas ang daanan pero ayos lang yan. Malapit naman na tayo sa bahay nila Lolo Makoy. Kanya-kanyang buhat ng mga dalang gamit ang tatlo at nagpatuloy sa pag-akyat. Habang nasa daanan, nakaramdam si June ng kakaibang presensya kaya bigla itong napahinto. Dahilan para mabangga si Yani sa likod ng binata. Ano ba yun, Jun? Bakit bigla ka nalang tumitigil dyan? Shh, huwag ka maingay. Mukhang may nakasunod sa atin ah. Naramdaman mo pala, June? Pero hayaan mo na. Hindi naman sila ang pakay natin dito. Siguradong hindi nila tayo gagalawin. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa mapadaan sila sa isang maliit na tindahan kung saan nakatambay ang ilang kalalakian. Habang nag-iinuman, nagkataong kilala ni Yani ang isa sa mga ito kaya hindi na nakaiwas ang tatlo. Inabutan ng baso si June at hindi naman tumanggi ang binata. Ngunit bago pa man ito inumin ng binata, inagaw ito ng isa pang kakarating lang na matanda. Bawyane, wala kagid nagatanda. Kabalo kagid nga, may mga manog hilo dire sa atod. Ginipabayaan mo pa ang mga upod na nga mag-inom. Wika ng matanda na ang ibig sabihin ay hindi ka na nadala. Alam mo na maraming manlalason dito sa atin. Bakit mo pa hinayaang uminom ang kaibigan mo? Kagad namang nakilala ni Yani ang boses ng matanda. Lolo Makoy, pasensya na po ah. Kilala ko po ang mga yan. Alam ko malaki ang respeto nila sa'yo. Oo, malaki ang respeto nila sa akin. Pero hindi mo ba naisip na maaari pa rin nilang pagdiskitahan ng mga kasama mo? Naisip ni Yani na tama ang matanda. Dahil imbes na siya ang abutan ng baso, si June ang binigyan. Oo nga no. Mabuti na lang pala dumating kay Lolo. Kung hindi baka nabiktima ng manlalason tong si Jun ah. Hindi rin siguro. Alam mo ang kakayahan namin ni Pao. Pero maraming salamat din po Tatang Makoy. Dahil kahit papano, nalaman namin na may mga ganitong tao pala sa lugar nyo. Pag-uusap ng mga ito habang naglalakad. Ilang sandali pa narating nila ang tahanan ng matanda. Napag-alaman nila Pao, mag-isa na lamang itong namumuhay dahil ang mga anak ay parehong naninirahan sa syudad. Hindi mo naman sinabi na mag-isa na lang palang naninirahan ng lolo mo dito. Eh di sana,
Nakapagdala man lang tayo ng makakain. Wika ni Pao. Napakamot naman ng ulo si Yani. Nakalimutan ko nga ding sabihin sa inyo eh. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit papano, nakapagdala naman ako ng kaunting delata. Sa bigas wala kayong aalalahanin dahil marami kami niyan dito. Nakakaya din pare. Sa susunod bumawi na lang tayo ha. Habang nag-uusap, lumabas ng kusina ang matanda. May dalang plato ng kakanin. Yani, kunin mo nga mga tasa at ang termos nang makapagkape tayo na makasama mo. Dali-daling tumayo ang binata. Kinuha ang mga nasabing gamit ng matanda. At habang wala ito, kinausap naman ni Mang Makoy ang dalawa. Minsan lang magdala ng bisita ang apo ko. Kaya nakakapagtaka. Ang layo nitong lugar namin, talagang sumadya pa kayo. Maaari ko bang malaman kung anong pakay nyo? Tanong ng matanda. Nagkatinginan sina Jun at Pau. Kapwa nagdadalawang isip kung sasabihin ba nila sa matanda ang totoong dahilan ng pagpunta. Akmang magsasalita na si Jun nang bigla namang dumating si Yani. Sila po pala yung mga kaibigan kong antingero lolo. Yung palagi ko nababanggit sa inyo. Ah, siya nga ba? Mukhang alam ko na ang sadya nyo rito. Yani, alam mong delikado ang pagpunta sa Busay, hindi ba? Wika ng matanda. Hindi nakapagsalita si Yani. Alam nito na papagalitan siya. Ang totoo niyan, Lo. Kami po ang nagpumilit na magpunta dito. Alam ko. Ilang beses na rin nagpaalam sa akin si Yani. Ang pagpunta nyo sa Busay para mangalap ng mga mutya. Delikado ang lugar na yon dahil pinamamahayan ng mga engkanto at ibang elemento ang Busay. Para sa kanila, sagrado ang lugar na ito. Alam po namin, Lolo. At hindi lang po ang Busay ang tinutukoy na Yani. Hindi lang po yun yung pupuntahan namin. May mas delikado pa kaming bibisitahin. Kagaya na lang ng kabundukan ng Murcia at marami pang iba. Sigurado naman po ako na handa kami bago lumusong sa Busay. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Wika ni Pao. Huwag kayo masyadong magpakampante. Kung alam nyo lang ang nangyayari sa mga taong nangahas na kumuha ng kahit anong mutya sa lugar na yon. Ang ilan sa kanila, hindi na nakabalik ng buhay. At kung may nakaligtas man, wala na sa katinoan at hindi na naaalala ang mga nangyari. Alam naman po namin ang maaaring mangyari, Tatang. Pero kagaya po ng sinabi ko, handa po kami ng kasama ko. O sige, kayo ang bahala, total matatanda na kayo. Wika ng matanda. Matapos ay lumabas ito ng bahay upang kunin ang alagang kalabaw sa gilid ng sapa. Mukhang ang delikado ang Busay na sinasabi ng lolo mo, Yani. Ano sa tingin mo, Pao? Oo, delikado nga ang lugar na yon. At saka para ka namang bago ng bago. Ilang beses na ba tayong naharap sa mga delikadong sitwasyon, Jun? Hindi ito ang unang pagkakataon na papasok tayo sa isang lugar na pinamamahayan ng mga engkanto. Yani, sa ating tatlo, ikaw ang baguhan, ha? Sa tingin mo, kakayanin mo? Oo naman, hindi ako susuong sa ganong panganib ng hindi handa. Kung ganun, tuloy tayo bukas. Oo, pero hindi pa tayo maunguha na masangkap doon ha. Kailangan muna nating magbigay ng alay at maingi ng permiso sa pagpasok. Nang sa ganun hindi isipin naman nakatira doon na wala tayong respeto. Huwag kang mag-alala, Yani. May nakahanda kaming pang-alay. Pag-uusap ng tatlo. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan, pinagpahinga ni Makoy ang tatlo. Dahil maigpit na ipinagbawal ng matanda ang paglabas ng 10 oras ng gabi. Sana Yani, nauunawaan na makasama mo ang aking mga lituntunin.
Alam kong medyo strikto, pero para ito sa kaligtasan nila. Wala kang dapat ipag-alala sa mga yan. Mabilis silang makaintindi at alam nila na maagang natatapos ang araw sa kabundukan at maaga ding nagsisimula. Pinaliwanag ko na sa kanila ang lahat. Mabuti naman kung ganon. O siya, matulog ka na rin nang sa ganon. Maaga tayo makaalis bukas. Tandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko yan eh. Opo lolo, tatandaan ko po lahat. Sige po, magpahinga na din kayo. Pag-uusap ng maglolo. Matapos ay pumasok na si Yani sa silid na tinutulugan ng dalawa. Napansin nito na hindi pa nagpapahinga si Pao. Nakatitig lang ito sa kisame ng bahay. Bakit hindi ka pa natutulog, Pao? Namamahay kasi ko, Yani. Ewan ko ba pero simula pagdating natin dito, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, may hindi magandang mangyayari. Pagod lang yan. Mahaba din kasi yung nilakbay natin eh. Kaya hindi ka makatulog. Siguro nga. Baka mamaya antukin na din ako. Pero matanong nga kita, Pao. Ano ba talaga ang dahilan mo sa pagpunta dito? Hindi ba sinabi mo sa akin na marami tayong makukuhang sangkap sa lugar na to? Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Alam ko. Pero siguradong may malalim ka pang dahilan. Ang totoo niyan, gusto ko ring malaman kung anong nilalang ang naninirahan sa lugar na pupuntahan natin. At saka, anong mutya ang maaari kong makalap? Mga engkanto at ilang ligaw na elemento ang naninirahan sa lugar na yun, Pao. Totoo ang sinasabi ni Lolo Makoy. Marami na ang nagpunta roon, pero karamihan sa kanila, trahedya ang sinapit. Sa totoo lang, natatakot din ako na isama kayo dito eh. Dahil baka mapahamak lang tayo. Pero malaki ang tiwala ko sa inyo at alam kong hindi tayo mabibigo sa pakay natin. Kahit anong uri ng nilalang pa ang pwede nating makasagupa, isang bagay lang ang dapat nating isaalang-alang. Respeto, Yani. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Wika ni Pao. Magsasalita pa sana ito ngunit hindi na naituloy. Nang lingunin ng kaibigan, humihilik na ito. Ipinikit na lang ng binata ang mga mata hanggang sa tuluyang makatulog. Kinabukasan pagputok pa lang ng liwanag, nagising na ito. Nag-ayos ng mga dadaling gamit. Matapos ang paghahanda, kagad niyang ginising si June at Yani. Ang aga pa pare, gising ka na. Kailangan nating agahan ng paglalakad. Bago mag 3:00 ng hapon, dapat nakapagsimula na tayo sa paunguhan ng mga sangkap. O sige, sandali lang, magbibihis lang ako. Maghahanda ako ng almusal natin ha. At saka mga babauning pagkain at hindi na kailangan Yani. Ang mabuti pa, magdala ka na lang ng iaalay natin sa mga naninirahan doon. Matapos ang paghahanda, nagpaalam na ang mga ito kay Mang Makoy. Tumuloy sa paglalakad. Habang nasa daan, maraming tao ang nakasalubong ng tatlo. Patungo ang mga ito sa kanilang trabaho. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Pao, isang lalaki na nakatayo sa tabi ng daan. May hawak itong panggapas ng damo. Hinahasa niya ito habang nakatitig ng masama kay Pao. Hindi ito pinansin ng binata dahil wala namang ginagawang masama ang tao. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo. Tinawag na nito si Yani. Dali-daling lumapit si Yani upang makipag-usap. Hindi na nagawang marinig ng dalawa ang usapan dahil malayo na sila mula sa kinaroroonan ng mga ito. Maya-maya pa, bumalik na rin si Yani. Kakilala ni Lolo Makoy ang taong yan. Nagtanong lang naman kung saan tayo pupunta. Ang sabi niya, mag-ingat daw tayo dahil gumuwang lupa sa bandang taas ng Busay. Malakas kasi yung ulan eh. Lingid sa kalaman nito, nabasa ni Pao ang kanyang kilos. Alam ng binata, may ibang sinabi kay Yani ang taong iyon.
Hindi lang yon ang pinag-usapan nyo. Sabihin mo sa akin ang totoo, Yani. May iba siyang binanggit, di ba? Hindi nakapagsalita si Yani. Totoo ang sinabi ni Pao. Inamin nito na nagbigay ng babala ang lalaki na kung sakaling gagambalain nila ang Busay, hindi ito magdadalawang isip na patayin sila. Wala naman siguro masama kung papakinggan natin yung sinabi niya, di ba? Huwag na lang nating gambalain yung mga nilalang naninirahan sa Busay. Hindi naman kailangan manggambala kapag nangangalap ng mutya. Sabi ko nga sa'yo kagabi, respeto ang kailangan. Halika na, tatanghaliin tayo niyan eh. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa marating nila ang Busay. Ibinaba ni Pao ang mga dalang gamit. Nagsimulang magkarga ng pangdepensa. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Naglagay ng mga alay si Yani habang si June humingi ng permiso sa mga nilalang. Magpahinga muna tayo sandali. Medyo nagugutom na ako eh. Kumain ang mga ito. Nang matapos ay nagsimula na silang mangalap ng mga mutya at sangkap. Napagtanto ng tatlo. Totoo ang sinasabi ni Tatang Makoy. Mukhang mailap nga mga mutya sa lugar na to ah. Aabutin tayo ng dilim. Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Sumang-ayon ng dalawa sa sinabi ng binata. Alam ni Yani na panganib ang kakarapin nila sa sandaling abutan sila ng dilim sa lugar. Ngunit habang naglalakad pa uwi, muli nilang nakasalubong ang lalaking may hawak ng panabas sa damo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang mabuti pa, umiwas na lang tayo pa. Hindi maganda ang kutob ko sa mga yan eh. Lalong-lalo na kay Mang Doming. Ano bang kinakatakot mo? Dadaan lang naman tayo eh. Basta, hindi mo kilala ang taong yan. Marami ang natatakot sa kanya dahil walang ibang ginawa ang taong yan kundi pagdiskitahan ng mga dayo. Meron nga akong hinala eh. Siya yung pumapatay sa ibang antingero na nagpupunta dito. Ganun ba? O siya, tumuloy na tayo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Yani, Pao? Delikado yung taong yan. Alam ko, narinig ko. Pero wala naman tayong ginagawa sa kanila. Kaya bakit ka matatakot? Wika ni Pao. Nang mga sandaling iyon, palapit na ang tatlong kalalakian sa pangunguna ni Doming. Kumusta mga pare? Ano? May nahanap ba kayo? Wala nga eh. Masyadong mailap ang mga mutya dito. Sige pre, una na kami ha. Sandali lang. Sinong nagsabi na pwede kayong umalis? Nagulat si Pao nang hawakan ni Doming ang kanyang balikat. Naramdaman nito ang kakaibang presensya na sumusunod sa kanila nung unang dumating sa lugar. Ikaw ba yung taong sumusunod sa amin nang dumating kami? Matalas ang pangdama mo, bata. Oo, ako nga yun. Sabi na eh. Anong kailangan mo sa amin? May nararamdaman akong malakas na gamit mula sa inyo. Gusto ko sanang masubukan kung tama ang hinala ko. Ganun ba? Pasensya na ha. Pero hindi ako naparito para sa gulo o kahit basag ulo. Nangangalap lang kami ng mga mutya. Yun na nga eh. Pumasok kayo sa teritoryo ko nang walang paalam. Hindi rin kayo nagsabi sa akin na sa Busay kayo pupunta. Teka, bakit kailangan namin magpaalam sa'yo? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Busay? Pilosopo ka, no? Pero sige lang. Tignan natin kung may maitutulong ba sa'yo mga tangan mong mutya. Tinignan ni Pao sina Yani at June. Alam ng dalawa ang tingin na yun. Nagtaas na sila ng depensa dahil maaari silang maapektuhan sa oras na gamitin ni Pao ang kanyang pinaka-iniingatang gamit, ang kalasag ng pagong.
Sa mga hindi nakakalam, ang kalasag ng pagong ay isang uri ng mutya na nagmula sa talukab ng pawikan. Nagbibigay ito ng kakaibang lakas at proteksyon sa nagmamay-ari. Nakukuha lamang ito kung tamang gulang pa ang pawikan at natural ang kamatayan. Ngunit sa oras na sapilitan nitong kukunin, magiging kabaliktaran ang mangyayari. Dadapuan ng hindi masukat na kamalasan ang taong kumuha at mawawalan ng bisa ang kalasag. Balik tayo sa kwento. Inilapag ni Pau ang dalang gamit. Hinarap ang pangkat ni Doming. Sumugod ang mga ito sa kinakatayuan ni Pau. Sinadyang magpatama ng binata upang masukat ang lakas sa taglay ng kalaban. Medyo malakas yung suntok na yun Pero ayos lang. Matanong kita, yun na ba yung pinakatodo mo? Mayabang ka. Pero ang tanong, hanggang saan aabot ang kayabangan mo? Sumugod ka uli nang malaman mo. Wika ni Pau. Muling sumugod si Doming at sa pagkakataong iyon, hindi umalis si Pau sa kinakatayuan. Sa halip nagbato ito na madasal at hinayaang umepekto. Ilang sandali pa ang nakalipas. Biglang nanigas ang katawan ni Doming. Hindi na rin nagawang kumilos ng mga kasama nito. Unti-unting bumagsak ang tatlong katao hanggang sa nawala ng malay. Halika na nga, mukhang wala namang binatbat ang mga to Nagulat si Yani sa pinakita ng kaibigan. Sa tagal ng panahon na magkasama, noon palang pinamalas ni Pau ang kanyang kakaibang lakas pagdating sa kumbate espiritual. Tumuloy ang tatlo pauwi sa bahay ni Mang Kanoy. Sinabi ni Yani ang nangyari dahil alam niyang bandang huli, malalaman din ito ng matanda. Ngunit sa halip na magalit ay natuwa pa ito. Ay nako. Totoo bang sinabi mo yan Napabagsak ng kaibigan mo sina Doming? Sa kauna-unahang pagkakataon, nakahanap ng katapatang taong yon. Pero wag ka magpakampante. Hindi titigil si Doming hanggat hindi nakakaganti. Pinayuhan din ito ang tatlo na bumalik na lang sa syudad para maiwasan ang karagdagang komprontasyon. Nakakapanghinayang lang. Wala man lang tayong nakuha kahit isang sangkap. Kaso wala tayong magagawa. Kailangang umiwas sa gulo Tama ka pa, hayaan mo na. Marami pang susunod na pagkakataon, bumawi na lang tayo. Kinagabihan habang masayang nag-uusap, narinig ni Mang Makoy na may tumatawag sa labas ng tahanan. Ay sandali lang, titignan ko kung sino yung tumatawag ng gantong oras. Nagpatuloy sa kwentuhan ang tatlo. Ilang minuto ay bumalik si Mang Makoy. Hindi nga ako nagkamali. Nandyan sa labas si Doming. Kasama mga kamag-anak niya, hinahanap ka pa. Ganun po ba? Pasensya naman nadamay pa kayo. Hayaan niyo po. Permanente ko nang aalisan ng kakayahang kumilos ang Doming na yan. Nang mga sandaling iyon, ramdam ni Yani ang galit sa boses ng kaibigan. Padabog na tumayo. Naglakad palabas ng bahay. Pagkakita pa lang kay Doming, walang pasabing sumugod. Malakas sa suntok ang binigay ng binata sa kalaban, dahilan para tuluyan itong mawala ng malay. Tinignan nito ang mga kasama ni Doming at nagsalita. Ano? Gusto niyo magaya dito sa damuho na yan? Nagaantay ako. Bilisan niyo. Isa sa mga kasama ni Doming ang sumugod. Nakipagbuno kay Pau. Kaso nga lang wala itong nagawa sa lakas ng binata. Isa-isang nag-atrasan ang mga ito. Naiwan ang walang malay na si Doming. Binuhusan ito ng tubig ni Mang Makoy para bumalik sa ulirat. Laking gulat nito nang makita si Pau. Ano, natauan ka na? Kasalanan mo yan Pilit na nga kaming umiiwas.
Talagang sumugod ka pa. Pasensya na. Hindi na mauulit. Malaya na kayong gawin ang gusto nyo dito sa baryo. Pasensya ka na. Wika ni Doming habang pilit na tumatayo. Nanginginig ang mga tuhod nito dahil sa takot. Hindi siya makapaniwala na may tinatagong lakas ang binata. Dali-dali itong umalis sa lugar. Hinayaan na lang ito nila Pao. Kinabukasan, nagpa siyang bumalik sa syudad ang tatlo. Bagaman nabigo sa kanilang balak, hindi naman nanghihinayang si Pao. Alam niyang may dahilan kung bakit naging mailap sa kanila ang mga mutya sa busay. Sayang wala man lang tayong nakuha. Sa susunod Pao, pangako may uwi tayong mutya. Hindi para sa atin ang mga mutya dito, Yani. Hayaan mong panahon na makapagsabi. Tama si Pao. Kung hindi para sa'yo, huwag mong ipilit. Pag-uusap ng tatlo. Pagdating sa syudad, puro kantsaw ang inabot ng tatlo kay Art. Ano ba naman yan mga par? Hindi man lang kayo nakakuha kahit isang maliit na mutya. Nagsayang lang kayo ng oras. Ito naman ulats na nga pagtatawanan pa. Kaya mo sa susunod babawi kami. Di ba, Pao? Tama. Bigyan mo nga kami ng 3 kape, Art. Ilang araw na akong hindi nakatikim ng kape mo, ha? Sa kwentong ito, pinatunayan ni Pao, June at Yani. Hindi basta-basta ang pangangalap ng mga mutya. Madalas buhay pa ang kapalit. Ngunit ganun pa man, hindi nag-aalinlangan ang pangkat ng Antingeros del Negros sa paghahanap para sa mga lihitimong sangkap para sa kanilang mga ginagawang habak at pampaswerte. Ayon kay Pao, ito ay kanilang tungkulin at hanggat kaya ng kanilang katawan at pahihintulutan ng Panginoong may likha, ipagpapatuloy nila ang paggawa ng mga pangontra, mga habak, pampaswerte para sa ikabubuti ng nakararami. Bilang antingero, hindi may iwasan na malagay sa kapamakan dahil kakambal ito ng kanilang piniling tungkulin. Gayunpaman masaya si Pao, lalo na kung makikitang nagiging maayos ang takbo ng buhay ng mga taong nang limos sa kanilang mga gawa. Para sa Antingeros del Negros, ang gawain ay para sa karangalan ng Diyos, isang uri ng papuri at pasasalamat sa buhay na hiniram natin sa may kapal. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin sina Pao at ang buong Antingeros del Negros sa paggawa ng mga pangontra, habak at kung ano-ano pa. Hindi siya nagmimingming na isuong ang sarili sa bingit ng panganib dahil alam niya, hindi siya papabayaan ng tangang gamit, lalong-lalo na ang kalasag ng pagong. Nangangailangan ka ba ng pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance? Narito ang Gabay Medalyon, Gabay Pangkalahatan. Kung papansin nyo mga kabayan, ang simbolismo na nasa loob ng Gabay Medalyon ay mula sa old alphabet ng mga Pilipino na kung tawagin ay baybayin. Ang ibig sabihin yan ay kalasag, kalakasan, kayamanan, at katalinuhan. Nasa gitna naman mga kabayan ay inspired sa buskalan tattoo na ang ibig sabihin ay travelers and compass. Pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Meron tong 6 na sangkap sa loob. Gawa to ng 6 na antingero mula sa Negros. Sila'y nagkonsagra, sila'y nagbasbas. Kaya kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay, pwede mong subukan ng Gabay Medalyon. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng Lika Merchandise or pindutin yung yellow basket na nasa baba.